Tumatagas ba ang cable-actuated hydraulic caliper mo? R200 man yan? Or HB100? Ayusin natin yan. Sakit talaga to ng mga zoom cable-actuated hydraulic calipers, ang tumatagas. Kaya hindi na bago ito sa mga nakagamit nito. Pero huwag kang mag-alala, try natin ayusin yan. Ito pala yung mga kailangan natin. Una, multi-tool. Ang gamit ko ngayon yung Think Rider na may ratcheting handle. Ito ngayon yung paborito kong multi-tool. Pangalawa, maliit na screwdriver or precision tool. Pang sungkit lang naman ito. Circlip pliers, long nose pliers, maganda kung dalawa. Bleeding kit, brake cleaner, and shop towel. Kung meron kayong vise, mas maganda. Simulan na natin. At ito ang unang hakbang na gagawin natin. Una, kalasin na muna natin yung mismong caliper sa bike para maiwasan na rin natin yung contamination sa rotor at sa iba pang parte ng iyong bisikleta. Sa case natin dito sa video, ito ay isang flat mount na caliper. Pero uubra din naman ito sa mga post mount version ito, yung may X-Tech na nakasulat. So tanggalin na natin yung dalawang bolt sa ilalim at nakita nyo naman kanina na tinanggal ko yung cable para mas madali nating mabunot yung pinaka-caliper. So ito na yung caliper, kita nyo naman may tagas dyan. Oh. So ang next na step natin ay tanggalin natin yung mga brake pads para hindi na makontaminate. Pwede mo na ring linisan yan kung gusto mo. Nakatanggal naman na. Meron tayo ngayon tatanggaling dalawang bolt. Una yung pang-adjust ng throw. Pangalawa yung mismong bolt para sa pivot point ng mismong actuator. Okay, unahin na natin tong bolt na ito. Ang pinaka-backlash nito ay pa-clockwise. Medyo weird pero yun talaga kasi kailangan niyang pumasok para bumaklas siya. Kumbaga parang hinihigpitan mo yung bolt paloob. Hindi ko muna sinagat yung pagtanggal. Tapos tinanggal ko na tong bolt na ito para kumalas yung pinaka-actuator niya. So pag kumalas na yan, pwede mo nang tanggalin yung mismo actuator dun sa isa pang bolt. So dalawang piraso lang yung mismong actuator na yan. Ito naman yung rubber boot. So pinapakita ko yan para alam nyo yung mga bagay na pwedeng mawala. Kaya ingatan nyo. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So ito na yung pinaka-reservoir, dyan tumatagas yung mismong fluid. Ang goal natin ngayon ay matanggal natin yung pinaka-circlip. Yan kasi yung nagsisilbing lock para hindi matanggal yung mismong takip. Para matanggal yan, gagamitan natin yan ng circlip pliers. Maglalagay ako ng link niya sa description kung gusto nyo bumili. At maglalagay din ako ng mas magandang version dyan kasi ito medyo flimsy itong nasa akin. Ang advantage lang itong nasa akin, pwede mo palitan yung mga tips. Pwedeng straight, pwedeng pabuloktot, ikaw ang bahala. So ang next step natin ay bubunutin natin yung circlip para matanggal natin yung pinaka-takip dito sa reservoir. Pag natanggal mo na yan, pwede mo nang itabi muna. Ito naman yung push rod or yung pinaka-shaft. Dalawang piraso yan, yung pinaka-shaft tsaka yung pinaka-takip or washer. So dahil natanggalan natin yung pinaka-takip, pwede na natin kunin yung pinaka-piston. Pwede mo sungkitin yan ng maliit na screwdriver at hatakin ito. Dalawang piece yan, yung pinaka-spring tsaka yung pinaka-piston. Siyempre pagkatanggal mo ng cap tsaka ng mismong shaft, may mga hydraulic fluid pa na naiiwan dyan. Kaya naganda tayo ng mga paper towels pampunas at pantanggal ng mga naiwang hydraulic fluid. Mas maganda, tanggalin mo na rin yung tatlong bolts na yan. Yan kasi yung mga bleeding port. So pag binuksan mo na yan, mas matatanggal mo na yung mga naiwang hydraulic fluid sa loob. So madali lang naman tanggalin yan, kailangan mo lang ng T15 na torque wrench. Pag natanggal mo na yung tatlong bolts, pwede mo nang linisin kasi malamang may lalabas dyan na hydraulic fluid. May mga times na kailangan mong pindutin yung piston sa loob para lumabas yung mga excess na hydraulic fluid. Then, punas lang ulit para malinis ng tuluyan yung pinaka-caliper. Pagkatapos mong malinis yan, ito na yung pinaka-vital na step na kailangan mong gawin. Bagya mong babatakin ng konti yung spring, so i-stretch mo siya ng konti. Medyo matigas yan, kaya gumamit ako ng dalawang long nose. So kung medyo na-bend mo yung spring, kailangan mo siyang idiretso. Tsatsagain mo lang to kasi medyo matigas talaga yung spring na yan. At pag medyo na-stretch mo na, okay na yan. Pwede mo nang ikabit yung pinaka-piston niya dun sa spring. Kaya natin in-stretch yung spring, yan yung reason para hindi na tumagas yung hydraulic fluid. At pag nalagay mo na yung piston, pwede mo nang ibalik yan sa mismong caliper. Medyo uusli yan palabas kasi nga in-stretch mo yung pinaka-spring. So kunin na natin yung pinaka-rod tsaka yung washer. Ipapasok mo lang yung washer sa loob ng mismong shaft. Ang next na step, kukuha tayo ng alin na ginamit natin, pantanggal ng mismong rod na yan. Kasi yan yung magsisilbing pantulak natin. Kasi kailangan nating itulak yung mismong piston gamit yung rod na yan. At mahihirapan tayo kung wala
yung mismong allen na ginamit natin. Yun kasi yung magsisilbing hawakan para hindi masakit sa kamay pag tinutulak mo na. Sa totoo lang, mas maganda may katulong ka dito, tagahawak, or meron kang vice. Hindi yan, yung ganito. Pero dahil wala ako nung parehas na yan, gumamit na lang ako ng clamp para lang mahawakan ko yung mismong caliper. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So ito yung pinakamahirap na part. Kailangan mo itulak yung pinaka-piston paloob gamit yung rod. At dahil nahirapan ako ipakita sa video, i-explain ko na lang ng mas maayos. Pag tinulak mo kasi yung rod, papasok yung piston sa loob ng chamber. Then sa loob ng chamber, merong parang kanal na dun sumasampa yung circlip. Ang process na ginawa ko, habang nakatulak yung pinaka-rod paloob, pinasok ko muna yung isang side ng circlip at unti-unti kong tinulak paikot yung nakalabas na parte ng circlip hanggang sa makapasok gamit ang maliit na screwdriver. Malambot kasi yung chain pliers ko kaya hindi ko siya nagamit sa process ng pagpasok ng circlip. So ibalik na natin yung pinaka-actuator. Ito may side to na tama. Ito yung dapat nasa labas na side at ito naman yung dapat nasa loob na side. Huwag kayong magkakamali. So ang ginagawa ko, itinitread ko muna dun sa mismong rod yung pinaka-part na ito bago ko ikabit yung bolt niya. Pwede mo ikutin lang or gamitan mo ng allen. Pa-counterclockwise naman ang ikot nito. Ganyan dapat ang position niyan. Pwede mo na ngayon ibalik yung bolt. Ito may tamang torque lang ito, hindi pwedeng sobrang higpit nito, pero hindi din pwedeng sobrang luwag. Mararamdaman mong sobrang higpit na yan kasi hindi mo magagalaw yung pinaka-actuator. Kumbaga, sobrang restricted nung actuator niya. Pag ganun, kailangan mong luwagan ng konting-konti yung bolt. So pag nalagay mo na yan, okay na yan. Pwede na tayong mag-bleed. So may tatlong bleed port to, ito, yung nasa bandang harap at ito naman nasa gilid. So ang gagawin natin, tatakpan na natin tong nasa gilid kasi hindi naman natin siya kailangan. So ilalagay na natin yung pinaka-bolt niya. Next natin, kailangan natin maglagay ng bleed block. So kailangan natin i-secure yan gamit yung pin. So pag na-secure mo na yan, pwede na tayong mag-start ng bleeding process. Dahil luma pa yung bleeding kit natin, kailangan kong i-hack yung mga adapters natin para makabit natin yung funnel. Yung mga bagong bleeding kit ngayon, mas kompleto na eh. So yung pinaka-funnel natin, dito natin ilalagay sa bandang taas na butas. So kailangan din natin ng syringe na may hose tsaka yung adapter para makabit natin dun sa harap na bleeding port. So dahil demo lang naman ito, baby oil muna yung ginamit kong hydraulic fluid. So ikakabit mo lang yung pinaka-syringe natin sa harap na bleed port. Tapos pwede mo nang i-push yung pinaka-syringe para pumasok na yung pinaka-hydraulic fluid natin sa mismong calipers. Then, i-push mo lang yung actuator ng paulit-ulit hanggang sa lumabas yung mga bubbles. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa maubos yung mga bubbles sa loob ng mismong caliper. Pag wala na mga bubbles, pwede mo nang ibalik yung plunger para matanggal mo na yung pinaka-funnel. Ilagay na natin yung bolt dun sa bleeding port kung saan natin tinanggal yung funnel. Pwede na natin tanggalin yung syringe at ibalik yung bolt. Kung wala kang syringe at funnel lang ang meron ka, ang gawin mo, isara mo lang yung bleed port sa harap at saka sa gilid, tapos ilagay mo yung funnel dun sa taas. Tapos maglagay ka lang ng tamang amount ng hydraulic fluid at saka mo pisilin yung pinaka-actuator hanggang sa pumasok yung fluid sa loob. Ulit-ulitin mo lang hanggang maubos yung mga bubbles. Tapos, tanggalin mo lang yung excess na hydraulic fluid at tanggalin mo na yung funnel. Pwede mo nang ibalik yung takip ng bleed port. For good measure, i-check mo lahat ng takip ng bleed port kung secured naman lahat at mahigpit ang pagkakalagay. Pwede mo na ngayong linisin yung caliper gamit ang brake cleaner. Maglilink na lang ako ng brake cleaner sa description kung gusto mo mag-purchase. Pwede mo na ngayon tanggalin yung bleed block at ibalik yung mga brake pads. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount.
Pwede mo na ngayon ibalik yung caliper sa bike mo at tapos na yung process natin ng pag-aayos ng nag-leak mong mga preno. Sana nakatulong ito sa inyong mga problema sa inyong brake calipers. Iwas gastos din yan kaysa bumili ka ng bagong brake set. Paalala ko lang, lahat ng tools na ginamit natin, ang link ay nasa description kung gusto nyo mag-purchase. At ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike nyo babambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!